Let us open our Bible on Psalms 104, verse 27. Praise the Lord. This wait all upon thee, that thou mayest give them their meat in due season. Praise the Lord. Praise the Lord. Sino itong naghihintay sa Kanya? Sino itong binibigyan sila ng pagkain sa mga due season, kung tawagin natin? Pag sinabing due, merong appointed day. Diba? Kita na kayo ng mga nangangalaga dyan sa zoo, yung in charge sa mga pagpapakain ng mga animals na nasa zoo. Meron yan silang scheduling. Anong oras, anong araw, pinapakain ang leon, pinapakain ang bear, pinapakain yung mga isda, pinapakain yung mga birds, lahat-lahat na. Snakes, lahat ng mga tanawin ng mga animals dyan sa zoo. Ito naman, kung basahin mo itong whole chapter ng Psalms 104 verse 27, dito na-mention yung mga creatures ng Diyos sa ilalim ng dagat. Yung mga whales, yung mga labyatan, lahat-lahat ng mga creatures, sila ay nagsisilakihan ng mga creatures ng Diyos, mga balyena, dami yan. Mga lapu-lapo, mga bariles, lahat ng mga isda na nandyan. Sila po'y naghihintay sa Panginoong Diyos. Sila po'y sadya nilalang ng Diyos. At sila'y naghihintay sa Panginoon para sila bigyan ng pagkain in due season. Imagine that. So, yung characteristic ng Diyos, gusto niyang ibigay sa atin. Di ba? Tayo na mga magulang, maliliit pa yung mga bata natin, hindi pa sila nagsiasawa, wala pa silang hanap buhay para mabuhay ang pamilya nila. Di ba? Obligasyon natin mga magulang, pakainin yung mga anak natin. Busugin sila, bigyan sila ng magandang kalusugan. So, ganun din ang Panginoong Diyos. Pinupuno niya ng kabutihan ang mga nilalang niya. Hindi lang yung nasa ilalim ng tubig sa dagat, pati yung mga nasa himpapawid, yung mga ibon, pati yung mga creeping things, yung mga gumagapang dyan. Basahin pa natin ang Psalms 104 verse 28. Praise the Lord. That thou givest them they gather, thou openest thine hand, they are filled with good. Praise the Lord. Yes. Grabe. Talagang binibigyan. Thou givest them, they gather. Binibigyan talaga sila ng mga bagay na magagather nila para sa kanilang pangangailangan. Binubuksan niya ang mga kamay niya. Thou openest thine hand, they are filled with good. Pinupuno niya ng kabutihan ang mga nilalang ng ating Panginoong Diyos. So bakit ito dapat natin tingnan, i-consider at pag-aralan ang gawa ng Diyos? Para ito rin ang siyang ating tularan. Para ito rin ang ating gagawin sa ating kapwa sa sanglibutang ito. Katulad niyan, nagkaroon tayo ng immediate ambagan sa damage ng Sudipen. Kagad-agad ito nalutas dahil bawat isa, mga anak ng Diyos, nag-abot ng tulong. Tapos si Pastor Tam, they are proceeding to ibid para i-repair yung matagal ng dilapidated na wall na amakan ata yun sa ibid congregation. Minor lang yun, pero mahalaga yun. So may mga churches pa tayo katulad ng Jensan. Alam mo yung Jensan, alam ni Brad Lloyd yan eh. Minsan nagbisita ako doon, wala na, tulo na yung parsonage nila, yung simbahan nila parang gumagano na, kaawa. Yun ang titingnan natin, isusunod natin yan, na tulungan. Pastor, ang dami naman nating tutulungan pala.
Disenyo talaga tayo ng Diyos. Design talaga tayo ng Diyos para tumulong. Praise the Lord. At hindi tayo mauubusan. Ganun yan. Ganun talaga. Hindi na mahinto ito. Maganda nga yan eh. Kasi habang ginagawa natin ang pagtutulong sa ating kapwa, nag-deposit tayo sa langit. Yun yung tinatawag na investing up in heaven. Yan na. Eh ano namang maitutulong natin? Nakatulong na nga tayo sa iba. Hindi nyo ba alam? Ang Diyos ang nagpapatubo sa mga tanim. Pagkatapos harvest, mamaya tutubo na naman, magbunga na naman, tapos ng harvest. Ganun man yan. May due season na binibigay ang Diyos sa atin na blessing para magamit natin. Maliban sa sarili natin, makatulong din tayo sa iba. Yan na yung mindset natin. Praise the Lord. Hindi na maghinto itong ating pagtulong-tulungan sa mga nangangailangan. Kasi di naman lahat kongregasyon able. Meron din talagang kongregasyon na kung hindi natin sila tutulungan, nakakaawa. Hindi naman natin matiis, tingnan na lang natin sila. So, yung karakter ng Diyos, na meron due season kung paano siya magpakain, magbigay ng kabutihan sa mga nilalang niya. Gusto ng Diyos, ibigay sa atin ang ganong klaseng mindset. Praise the Lord. Basahin natin Galatians 6 verse 9. Praise the Lord. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Praise the Lord. Yes, huwag tayong manghina, huwag tayong maluya sa paggawa ng mga mabuti. Sapagkat sa due season, we shall reap. Anong due season? Kung meron tayong binigay na due time na tumulong sa ating kapwa, meron ding sarili natin na due time na tulungan tayo ng Diyos. Kung meron tayong due time makashare sa ating kapwa para matulungan sila, meron ding due time ang Diyos para sa atin na patubuin na naman niya yung blessing sa buhay natin para meron tayong makuha at magamit, maibigay sa tulong sa iba. So huwag tayong manghina sa paggawa ng mabuti. Kasi bawat mabuti na ating naiabot na tulong sa ating mga kapatiran, sa ating kapwa, ang kabutihan naman ng Diyos para sa atin, hindi din yan mahihinto. Hindi rin yan mapuputol. Harvest, tulong, harvest, tulong, harvest, tulong, harvest, tulong. Ganun man lang yung buhay natin. Salamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Hindi mo niya ibig sabihin tumulong ka, forever ka nang mawalan sa buhay mo. Mahinto na yung paggawa mo ng pagtulong, mahinto na yung paggawa natin sa ministry. Hindi man. Tuloy-tuloy man ito. Continuous ito. Praise the Lord. Kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. So, kung ating itong ilagay sa mindset natin as the mind of Christ, tapos mag-abound pa tayo sa gawain na ito at hindi tayo natitinag, anong magiging resulta? Basahin natin ang 1 Corinthians 15:58. Praise the Lord. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Praise the Lord. So, we are bound to this kind of actions. Apunta tayo sa ganitong klaseng action o works. Sinabi dito, therefore, my beloved brethren, tayo yan, magpakatibay kayo. Saan tayo magpakatibay? Una, sa ating relasyon sa Diyos. Obedience. Unmovable. Hindi tayo dapat makilos sa anumang dikta ng masamang espiritu o ni sa ating laman. Huwag tayong makilos. Always abounding in the work of the Lord. Laging ilagay natin sa mindset na next time meron na naman akong tutulungan, next time meron na naman akong abutan, next time meron na naman akong ambagan, next time meron na naman akong tulungan. Hindi na yan mahinto sa mindset natin. Always abounding in the work of the Lord.
Next time, may bibisitahin ako. Next time, may schedule ako pupunta doon. O, kami na mga nasa spiritual works, wala na kaming hinto. Wala na kaming hinto sa kakabisita, sa kaka-preach, sa kaka-pray ng lahat. O, wala, hindi na kami mahinto nito hanggang magkunin kami ni Lord Jesus Christ. Both yan. Both spiritual at saka material na kaya naming magawa. Ganon din kayo. Lahat tayo. Always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ibig sabihin yan, is not in vain in the Lord. Pwedeng in vain sa tao. Minsan yung mga tao magsabi, "Hoy, huwag kang laging tulong-tulong dyan. Kinakawawa mo yung buhay mo, kinakawawa mo yung sarili mo." Huwag tayong makinig doon. It's not in vain in the Lord. Kasi the Lord see it, the Lord love it, the Lord happy sa ginagawa natin. Hindi yan in vain. Bakit hindi in vain? Para sa Panginoon. Kasi tama yung ginagawa natin. Kasi ginagawa din natin yung gawain ng Diyos. Abounding in this is the work of the Lord. Kung yung unang mga verses, pinapakain niya yung mga nilalang niya, open yung kamay niya, pinipil sila ng mga mabubuti, yan yung Diyos natin. So, gayahin natin yung Diyos natin. Amen? Praise the Lord. Tapos, hindi yan maging in vain in the Lord. Kasi, nililista yan ng Diyos. Kinoconsider yan ng Diyos. Meron niyang equivalent mamaya doon sa kanyang kaharian. So, itong ating mga mabubuting gawa sa pagtulong, continuous na ito. Amen? Praise the Lord. Basahin natin yan. Romans 2, verse 7. Praise the Lord. To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Praise the Lord. Yes. Continuance in well-doing, seek for glory and honor and immortality, eternal life. Ang laking nito, ang laking impresyon sa Diyos ito. Ang laking contribution ito sa ating eternal blessings na matatanggap sa Diyos. Sabihin mo, "Pastor, kung lagi na lang tayo magtulong, para namang ini-spoiled natin yung mga taong tinutulungan." Tingnan naman natin yung tinutulungan natin. Hindi, baya lahat simbahan nangangailangan ng tulong mula sa pangkalahatan kasi kaya nila. Meron din talagang mga simbahan na anumang gawin nila, wala talaga silang kakayahan. Hindi naman din natin mabiblame ang Diyos. Bakit ganun ang kanilang kalagayan? Mabuti nga, nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod at sa pagsamba sa Diyos. Kaso, talagang ganun talaga ang kanilang status. Ganun talaga. Medyo mahirap. O kailangan talaga natin abutan ng tulong. Pubilangin natin ang mga churches na nag-exist. Ilang percent lang kaya ang nangangailangan ng tulong? Ang halos kalahatan, self-support ng mga members. Sila-sila lang nakakatayo ng simbahan. Sila-sila lang nakakabili ng lupa. Ilan man lang yung tinutulungan natin na walang-wala talaga. O kailangan natin yan, tulungan talaga. By the grace of God. So, continuance in well-doing tayo lahat. Seek for glory, honor, immortality, eternal life. Yan. Para itong ginagawa natin, ito yung pag-i-encourage sa mga anak ng Diyos na hindi pa marunong tumulong kahit may itutulong. Basahin natin. 1 Peter 2, verse 5. Praise the Lord. For so is the will of God, that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men. Praise the Lord. Yes, for this is the will of God, that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men. So, ibig sabihin yan, tuloy-tuloy yung ating paggawa ng well-doing na ito as God gave us the opportunity sa paggawa
Hindi naman natin magawa ito kung hindi tayo bigyan ng Diyos ng opportunity to give. Bakit? Anong maibibigay mo kung hindi ka bigyan ng Diyos? Anong maitutulong mo kung hindi ka tutulungan ng Diyos? So, ang Diyos nag-i-expect sa atin na makatulong dahil meron kang maitutulong. Yan ang importante sa buhay natin. Pero itong paggawa natin ng pagtulong, this is also sacrificial. Bakit? Sometimes, gamitin mo na lang sana sa sarili mo, dahil meron ding pangangailangan ng buhay mo, pero ikumpara mo naman yung kalagayan nila kaysa sa iyo, sometimes mas urgent silang tulungan. So, mag-sacrifice ka na lang sa buhay mo para sa kanila. It is a matter of unselfish kind of act. Anyway, alam ng Diyos ang iyong sitwasyon. Basahin natin yan. 1 Peter 3:17. Praise the Lord. For it is better if the will of God be so, that is suffer for well-doing than for evil-doing. Praise the Lord. Mas mabuti na mag-suffer tayo sa mabubuting gawa kaysa sa masasamang gawa. So, ibig sabihin niya, naggawa ka ng sacrificial act para lang makatulong ka sa mga higit na nangangailangan. Urgent, kumbaga pa. Nag-suffer ka. But anyway, mas grabe yung suffering nila para lang sila na matulungan ng bawat isa sa atin. Tsaka ito yung kagandahan yung unity natin. Kasi yung problema ng isang ating kongregasyon, pag magkaisa tayo, sa kakayahan nating mag-abot, pag malikom yan, tingnan mo yung Sudipen congregation, magkano kaya ang doon? Amount na within the span of 4 days lang, nakalikom tayo ng at least mga 81,000. More than enough na matapos yun doon. Tapos they will be proceeding to Ibid congregation para tulungan yung maliit na simbahan doon na dilapidated na ang wall. Tapos continuous pa yung nagbibigay. Di na ito mapuputol. Hanggang marating natin yung Jensan. Tulungan natin yun. Amen? Praise the Lord. Basta anong nakikita natin ng buong puso. Okay. Let us read. Pakibasa 1 Peter 4:19. Praise the Lord. Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Praise the Lord. Yes, itong mga mabubuting gawa natin sa pagtulong sa ating kapwa na dapat tulungan, matatawag itong well-doing. So, kinukumit natin ito sa Panginoong Diyos as our faithful Creator. Basa pa, Leviticus 26 verse 4. Praise the Lord. Then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit. Praise diba? the Lord. May ilan dito sa atin, kung negosyante ka, daily ang income mo. Kung negosyante ka, araw-araw kang naninegosyo. Meron ding weekly, meron ding kinsinas, meron ding monthly, meron ding quarterly. So, ibig sabihin yan, yung pagbigay ng Diyos sa atin ng mga blessings na hina-harvest natin, meron talaga tayong ipag-ilaan dyan. Kasi, pauulan na naman tayo ng Diyos, patutubuin na naman ng Diyos, pabubungahin na naman ng Diyos. Tayo naman, keep on doing what is good. Keep on doing what is right in the eyes of God. Sigurado. Opportunity natin yan. Na pinagpapala tayo ng Diyos, pinapaulanan tayo ng Diyos, pinapatubo ng Diyos, pinapabubunga ng Diyos. Opportunity natin yan na makatulong sa iba. Of course, yung sarili natin, hindi naman tayo pabayaan ng Diyos. Basa, lalo't na saan natin gagawin yan. Galatians 6:10.
Sige po. Praise the Lord. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are the household of faith. Praise the Lord. Yes. Kung ang kahatulan ng Diyos uunahin doon sa household of God, sila yung una ma-resurrect, sila yung una ma-rapture. Huli na yung mga tao na actual, hindi niya nakita na handa. Huli na yun sila. So ganun din ang pagtulong natin, priority, yung mga household of God na nangailangan ng tulong. Pero gagawin natin ito for all men, para sa lahat. Praise the Lord. But especially to the household of faith. So, opportunity. Pag sinabing opportunity, buhay ka, pinagpala ka ng Diyos, makatulong ka, makapagbigay ka, opportunity yan. Kasi kung patay ka na, wala ka ng opportunity. Hindi ka pinagpala ng Diyos, wala kang opportunity na makatulong. Pero habang binibigyan tayo ng Diyos ng opportunity, mabuhay, tatanggap ng kabutihan, pagpapala ng Diyos. Then, opportunity na makatulong. Malaking bagay na yan sa buhay natin. Kaya anong sinabi dyan sa Ecclesiastes 9 verse 10? Praise the Lord. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Praise the Lord. Yes, kung ano yung kaya mo pang gawin ng iyong mga kamay, gawin mo na. Kasi wala ng lakas, wala ng gawa, wala ng device, ni kaalaman, ni katalinuhan, sa libingan, kung saan ka man pupunta. Yan. Alam mo si Jesus ang kinunanbayan natin ng ehemplo nito. Si Jesus ang ehemplo. Basahin natin. John 9 verse 4. Praise the Lord. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Praise the Lord. Ayan. See? Pag sinabi, I must work the work of him that sent me, gagawin ko ang mga pinapagawa niya na nagpadala sa akin habang araw. Anong araw? Ang day, that is the time for the people to work. Kaya nga, pag magbunta ka ng opisina, alas 8 hanggang alas 5 ang trabaho mo. Kasi pag alas 6, madilim na, you have to go home, you have to take your dinner and take rest in the night. Kung i-widen natin itong meaning ito, day, buhay ka pa. Night, tulog ka na. Wala nang gawain dyan. Kaya habang may opportunity tayo, habang may day pa tayo, let us work and work and work. And that work will be recognized up in heaven. Basahin natin. Matthew 25 verse 40. Praise the Lord. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Praise the Lord. Yan. Recognize in heaven. Kasi itong oras na ito, hinarap na nila yung kanilang Savior. Nag-proclaim na ang Savior nila na, well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. Tapos, sabi ng Panginoong Hesukristo, kasi nung gutom ako, pinakain niyo ako. Nung uhaw ako, pinainom niyo ako. Nung nagkasakit ako, binisita niyo ako. Sabi, Lord, when we saw you in such situation and we have done these things to you. Anong sagot ni Jesus? And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto the one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. So yung ating paggawa sa ating kapwa na pagtulong, kabutihan, katulad na rin ginawa natin yan sa Kanya. And this will be recognized in heaven. Praise the Lord. Kaya, last verse, Ecclesiastes 3 verse 12. Praise the Lord. I know that there is no good in them, but for a man to rejoice
and to do good in his life. Praise the Lord. Yes. Sige. Buhay pa tayo. Magsaya tayo. Anong klaseng kasayahan yan? Disco? Hindi. Magsaya tayo. Ano yan? Maglasingan? Hindi. Magsaya tayo. Manood tayo ng sine? Hindi. Magsaya tayo. Kukuha tayo ng maraming chicks? Hindi. Magsaya tayo. Yung mga kasayahan na makamundo? Hindi. Magsaya tayo sa paggawa ng mabuti sa buhay natin. Praise the Lord. Maging masaya tayo sa pagtulong, maging masaya tayo sa pagbigay habang binigyan tayo ng Diyos ng opportunity to do it. Kaya salamat tayo sa Diyos. Kaya gayahin natin yung karakter ng Diyos. This wait all upon you. Thou mayest give them their meat in due season. Don't be problematic. If you give today, next day or whatever sa June na binigay ng Diyos, patubuin na naman ng Diyos yan. You will harvest again. Then do not stop doing good kasi dyan ka lalong lalago. Alam mo yung kahoy na medyo, bakit nga itong kahoy na ito? Ang sanga, parang mabilang mo lang yung sanga. Yung dahon, mabilang mo lang. Ano kayong maganda dito? Subukan mong i-trim yan. Trim mo yan. Magkaroon yan ng bagong sanga. I-trim mo yan. Magkaroon yan ng bagong dahon. I-trim mo yan. Rarami yung sanga. So kung rarami ang sanga, rarami ang dahon, rarami ang bunga. So ganun ang logic ng ating paglilingkod sa Diyos. Praise the Lord. The more you have the love to abound in the works of God, the more God will cause you to increase. Ipa-increase ka rin ng ating Panginoong Diyos. Kaya, pasalamatan natin ang Diyos. Tama yung the law of salvation is going upward way. Pataas ng pataas yung level ng ating tatanggapin mula sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Tayo po ay magdalangin, mag-pray po tayo lahat.